Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Kagaya ho ng aking nasabi, ngayon ay kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. No? Alam na alam ho natin yan, piyesta sa may Araneta, no? Yung napakalaki at magandang simbahan doon ng Mount Carmel. No? Tayo nakikiisa sa mga kapatid nating Carmelite sa kanila hong pagdiriwang na ito. Ano ba ang ginugunita dito? Hindi yung bundok, no? Kundi as usual, kagaya ng sinabi ko kahapon, pinapangalan ang titulo ni Maria ayon sa lugar ng kanyang pinagpakitaan. So yung Carmel ho ay isang lugar sa Israel kung saan nagpakita ang mahal na ina sa isang Carmelite priest na ang pangalan ay Simon Stock, no? At sa kanya inihabilin, ibinigay ang eskapularyo. Kaya sa kagandahang loob ni Brother Andrew ng Legion of Mary, mamaya po ay magkakaroon tayo ng pamimigay. Hindi ko na itanong kay Brother Andrew kung may bayad, pero alam ko libre ho yun, no? Of course, regalo yan ng Legion of Mary nila Brother Andrew. Kaya mamaya ho magkakaroon tayo ng blessing and imposition of the brown scapular sa karangalan ng mahal na ina ng Mount Carmel. Kagaya ng nabanggit ko po, isa lang naman ang adikain ni Maria, ang ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Kanina hong alas 12, nagmisa kami dyan sa Bangko Sentral, fiesta ho nila, 45th anniversary ng pagkakabigay sa kanila ng Blessed Sacrament o yung pagdiriwang ng banal na misa. Kaya alam mo, sa totoo lang po, yung Bangko Central Chapel nila, papunta na sa parokya talaga dahil napakakumpleto ng kanilang mga liturgical servers and they have so many devotions. At yun ang nakakatuwa, sa gitna ng isang napakabising lugar, ibinigay ang banal na Eucharistia. At yun naman ang bigay ni Maria sa atin eh. Yung scapular is not about Mama Mary. Not about the power of Mary, but the power of her Son, Jesus. At yun ang kanyang laging binibigay. Wala siyang ibang ipinagmamapuri, ipinagmamalaki, kundi ang kanyang anak na si Jesus. Kaya nga ito ang pasalamat ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. Ama, pinupuri kita, pinasasalamatan kita, sapagkat ang mga bagay na ito ay inilihim mo sa matatalino, sa mga makapangyarihan, at ibinigay mo sa mga taong may puso ng kagaya ng bata. May kaloobang kagaya ng bata.
Balikan natin ng mabilisan. Ang bata noon ay parang mga kababaihan na ang tingin ay mahina, walang kakayahan, umaasa lamang. Kaya ilang beses sinabi ni Kristo, hanggat hindi kayo nagbabago at nagkakaroon ng kalooban ng tulad ng bata, hindi kayo mapapabilang sa pinagaharian ng Diyos. What is it in a little child na kailangan nating magkaroon? Isa, yung sense of need. Ang bata, alam niya, kailangan ko ang nanay ko, kailangan ko ang kuya ko, kailangan ko ang teacher ko. Yung nangangailangan pa rin, kababaang loob. And it takes a lot of humility to accept the reality na kailangan natin ng tulong. We need to, sabi nga kainin mo yung fried chicken mo. Kainin mo. Dahil hindi ka mabubuhay kung ikaw ay laging umaasa lang, nag-iipon lang, ng yabang, ng pagiging mapagmataas, mapagmalaki. Kaya ito daw ang kailangan. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, salamat, dito mo ako itinulad. Ibinigay mo ang mga bagay na ito sa mga may kaloobang tulad ng bata. Mga taong handang matulungan, handang mapagsabihan, handang maitama, handang bigyan. Kaya ito po ang ipinagdadasal din natin ngayon kay Saint Charbel sa ating pagkapatuloy ng kanyang misa, nanonood ng kanyang nobina. Alam mo, nanonood ako ng kanyang mga life stories. So, syempre, kailangan, sino ba itong Saint Charbel na ito? Alam nyo, isa ho sa mga nakakaantig ng damdamin at atensyon tungkol sa kanya, wala naman siyang naisulat na libro kagaya ng ibang santo. Hindi siya nakilala dahil sa kanyang posisyon. Katunayan, inalayo niya ang sarili niya sa fame, sa prestige, sa power, sa title. Hindi. Kaya kagaya ng binanggit ko kahapon, kapag may gumagaling sa mga pinagdarasal niya, isa ang lagi niyang sambit. Purihin ng Diyos. Siya ang may gawa nito. Ako'y kanyang abang alipin lamang. The very words of Mary. I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, pangalawang trivia tungkol kay Saint Charbel. 1851, 23 years old siya, nung tahimik niyang iniwan ang kanyang pamilya. Tahimik, as in, gabi noon. Parang hindi siya masyadong masaktan. Hindi dahil nagrebelde siya, kung hindi talagang ibinigay niya ang kanyang sarili sa tahimik lamang na paraan. Napakalaking tukso niyan ngayon sa mundo. Gusto natin laging grandioso and grande, nakikita ng lahat, naririnig ng lahat. Pero si Saint Charbel, sinagot niya ang tawag ng Diyos sa isang tahimik na paraan. Diba nga, ang Panginoon, ang Mesiyas, isinilang sa isang silent night. Pero, holy night. Kaya yung mga maliliit na ginagawa nating mabuti, tahimik, pero, ika nga ng mga bata ngayon, tahimik, pero walastik. Matinik, pero tahimik. 1851, 23 years old siya, nang pumasok siya sa Mayfolk Monastery para sa kanyang unang taon ng pagiging novice. Siya ay tinawag na Charbel mula sa Joseph. Pumasok siya at tinawag sang Charbel. Kinuha niya yung pangalan na ito sa isang martir noon, 2nd century, na ang pangalan ay Saint Charbel. 1852, nung siya ay nag-second year sa novitiate sa Anaya Monastery, kung saan siya ay tumanggap ng vows of poverty, chastity, and obedience. At July 23, 1859,
siya ay naordinahang pari ng Lebanese Maronite Order. Dito nagsimula ang kanyang bukasyon, kagaya ni Maria. Dinalaw si Maria ng tahimik. Sumunod si Maria ng tahimik. Itinago niya lahat sa kanyang puso. Sa pagkapatuloy ng ating ikalawang araw ng nobenaryo at sa kapistahan ng mahal na ina ng bundok ng Carmel, ipagdasal natin na sa katahimikan, kasimplihan ng ating buhay araw-araw, sana'y huwag tayong matakot at madamot na ibigay ang ating oo sa tawag ng Diyos sa atin. Ang tawag ng paglilingkod, pagpapatawad, pagmamahal, at pagmamalasakit. Our Lady of Mount Carmel, pray for us.